Uunahin ko po, sumulat kayo kay DFA Secretary Lazaro asking for a decisive action doon sa ginagawang mga banat ng Chinese embassy sa ilan natin mga official. Particular dito po kay Philippine Coast Guard spokesperson na Commodore J. Tariela. May respond na po ba si Secretary Lazaro? Inaabangan ko po yung sulat niya in response to my formal letter sa kanila para sa isang decisive action ng ating Department of Foreign Affairs sa Chinese Embassy dito sa Manila. And umaasa ako na magkakaroon kami ng malaman na communication tungkol dyan soon. No? Kasi China is really the Chinese Embassy is being a bad guest here dito sa Pilipinas. Dapat mas magpakita sila ng respeto sa kanilang host country, sa atin. Yung mga recent na actuations nila laban kay Commodore Tariela at iba pang mga Philippine officials na tumitindig lamang ng tama para sa ating national interests at dinedepensahan yung ating Navy, Coast Guard, mangingisda, pati yung ating kalikasan sa dagat. Tuwing ito ay nilalabag ng China. Tama lang yon, no? On the part of Philippine officials at ang pag-atake sa kanila ng Chinese Embassy ay paglabag, no, sa Vienna Convention on Diplomatic Relations. Kaya humihingi ako ng tugon mula sa DFA tungkol dyan. So ma'am, ano ba yung decisive action na dapat inasahan nyo na gawin ng DFA? Pwedeng i-call ng DFA ang attention ng Chinese Embassy dito sa Manila tungkol nga sa kanilang unacceptable na behavior at paalalahanan sila na mayroong Vienna Convention na dapat nilang ino-observe at hindi nilalabag. Masyado namang pa-victim ang pag-uugali ng Chinese Embassy dito sa Manila. After all, sila po yung umaatake ng lasers at kung ano-ano pa sa ating mga uniform services. Sila ang nagtataboy sa ating mga mangingisda sa fishing grounds ng Pilipinas. Sila ang sumisira ng ating likas yaman sa dagat. So tigilin nila yung ganyang masyadong pagiging balat sibuyas. Samantala kami naman na mga nagtatrabaho at opisyal sa iba't ibang sangay ng gobyerno, magpapatuloy kami sa pagtataguyod ng ating pambansang interes at hindi kami pwedeng manahimik lamang. Hindi pwedeng manahimik lamang si Commodore Tariela, si Senator Kiko, si Rep. Laila at marami pa kaming mga iba. Hindi kami pwedeng tumigil at hindi kami titigil dahil lamang baka ma-hurt yung feelings ng Chinese Embassy. Hindi pwedeng tumigil at hindi pwedeng matakot, ma'am, na magsalita at kung pumuna. Bakit kami matatakot magsalita? Tungkulin namin magsalita kapag kailangang itaguyod ang interes ng Pilipinas at nating mga Pilipino at lalo na kapag nilalabag ang karapatang ito. Ma'am, are you a little bit disappointed sa DFA dahil wala nga silang agarang decisive action na ginawa tungkol dito? Hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon na ma-disappoint dahil at least sumulat na ako kay Secretary Lazaro at umaasa ako na siya ay magpapadala rin ng formal na sulat at na magkakaroon kami ng direct communication tungkol dito. So, I am hopeful na tutugunan nila kung hindi man ay isinasagawa na ang isang tugon sa aking panawagan. Ano yung possible implication kung walang gawing aksyon yung concerned government agencies natin like the DFA? I don't think that's an option na pwedeng i-consider ng Philippine government, kahit aling branch sa amin. Dahil hindi lamang na may foreign government sa pamamagitan ng kanilang embassy dito na nagkakaroon ng social media and verbal attacks laban sa Philippine officials. Pero yun na nga, ako bilang miyembro ng legislative branch ay nanawagan na sa pinaka-responsible na executive department na pamunuan nila ang isang tugon ng gobyerno sa ganitong unacceptable behavior ng isang foreign embassy sa Pilipinas. How about the president? Dapat po ba siya maglabas din ng statement dito, ma'am? Well, nasa sa kanila yon. Pwede silang maglabas ng statement. It would be consistent dun sa kanilang pagpihit sa dating foreign policy na halos exclusively nakatutok lamang sa Beijing papunta sa isang mas malawak
na alyansa ng mga like-minded nations. So hindi lang bumabalik sa traditional alliance sa Washington, pero nagre-reach out at tumatanggap ng suporta sa mas maraming mga bansa na naniniwala sa rule of law at sea, naniniwala sa mapayapang conflict resolution at conflict prevention, naniniwala at kampi sa atin sa ating tagumpay sa Hague Tribunal, no, vis-a-vis China at yung kanya ngayong isinaisang tabing 9-dash line.